Good morning po muli at welcome po sa ating daily vlogging. Kahapon po tayo po ay napag-aralan po natin ay patungkol po sa mga nakaraan po natin na kung saan ito po ay gagamitin ng Panginoon. At hallelujah po dahil kayo po ay may mga experiences sa mga sumusubaybay po sa akin para kayo po ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos at makatulong po sa ating mga kapwa. So sa ating po napag-aralan kahapon, ang ating po mga nakaraan ay para din po makatulong nga po sa ibang tao na kung saan meron pong 4 na bagay po tayong matututunan na papaano ba natin 'to gagamitin. Use them, number 1, use them to minister to others. At, sa pamamagitan po ng ating mga experiences, we can share our experience do'n po sa iba, especially sa mga new generation po, 'di ba? At ang pangalawa naman po, kailangan natin sila i-motivate. Hindi lamang po to share kasi minsan magiging magagaling tayo compare dun sa ibang mga generation, eh, hindi po. Kailangan natin lang silang bigyan ng idea, bigyan natin sila ng understanding, bigyan natin sila ng wisdom tungkol doon sa mga, nakaraan natin, hindi na sila magta-trial and error mga kasama at mga kapatid. So, bukod pa dun, tayo daw motivate, i-build up natin yung mga tao 'no, yung mga ibang mga kakilala natin, yung let's say mga anak natin, apo natin, 'di ba, mga classmate natin, even yung mga colleagues natin sa mga work natin. So, everyone needs motivation. So, sabi nga ng 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and help one another. And thirdly, sabi po diyan, papaano natin gagamitin ito? Use them to model for others. Magmo-model tayo, ibig sabihin, sabi nga ng Philippians 3:17, "Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example." So, learn from example po, hindi lamang po tayo salita ng salita. Amen? So, kailangan po natin ipakita ang, ang bagay na kung saan matututo po ang ibang tao sa ating buhay. Example po, meron pong halimbawa meron kayong anak, bata, 5-year-old. Gusto niyo siyang matutong maghugas ng plato. Hindi niyo naman po puwedeng sabihin sa isang 5-year-old na bata na, "O sige anak, maghugas ka ng plato ron." 5-year-old. Natural po hindi niya alam paano niya gagawin 'yun unless makita po niya sa'yo 'yun. So, ang gagawin po ninyo, 'di ba, usually, sasama niyo po yung 5-year-old na bata, anak ninyo, tapos maghuhugas kayo together. Together doon sa lababo, 'di ba? So makikita ng anak ninyo paano yung paghawak ng sponge, paano paghawak ng plato, ng baso, ng kutsara, tinidor. So gano'n din po, meron tayong hindi lamang po salita kung hindi pinapakita natin sa gawa at matututunan po ng bata 'yan. Gano'n din po sa ating mga experiences sa buhay. In John 13:15 sabi dito, "I have given you a model to follow." Ulitin ko po, "I have given you a model to follow," sinabi ng John 13:15, "so so that as I have done for you, you should also do." So pinakita ng Panginoong Hesus dito na kung saan ginawa po niya. Yan po yung reason, isa sa mga reason ng Panginoon kung bakit siya bumaba dito sa lupa and He lives for 30 years. 30+ years po. Bakit po? Not only to preach the good news, not only to share the good news of the gospel of the kingdom, but also to be an example. Kaya nga po sabi rin ni Paul doon sa isang talata ng Biblia, "Follow me as I follow Christ." So importante po na tayo ay sumusunod, may sinusundan. At, isa ka na nga po diyan. Ano man ang experiences mo kapatid ng nakaraan, hindi yan puwede mabalewala. Gagamitin yan. Handa ka bang magpagamit diyan? Yan ang tanong. Handa mo bang ipagamit yan? O minsan ang ginagamit mo lang para mambulyaw ng kapwa natin, hindi po. Kailangan natin unang-una nga ay ministering to others. I-share mo, i-comfort mo yung ibang tao, 'di ba? I-motivate mo sila, i-build up mo sila, encourage mo sila, at sabi diyan mag-role model ka, 'yan. So Titus 2:7 sabi pa dito, "Always set a good example for others." Yung um, pagiging, ah, masyaron po ba natin, maganda po ba yang example sa ibang tao? Yung pagiging, makulit natin, maganda ba yang example sa ibang tao? At marami pang mga bagay na puwede mong isipin na kung saan maganda ba 'tong maging example sa ibang tao? So 'pag ito sa tingin mo ay hindi magandang example sa ibang tao, stop mo na 'yan. Kasi nga po hindi maganda, 'di ba? So kailangan makita sa'yo, baguhin mo 'yung pag-iisip mo, baguhin mo 'yung puso mo na ikaw ay isang, anong tawag nito, 'yung isa kang tao na tinitingnan ng kapwa mo. Lalong-lalo na
ng inyong mga anak at kapamilya. Example po, ay isang magulang na sabi nila ito po ay may mga bisyo po, itong mga magulang may bisyo. Ngayon sabi ng mga bata, meron silang mga anak na bata, okay? Tapos ang mga batang yun, nakikita sila. Okay, ngayon sinubukan ng bata yung bisyo ng magulang. At ang sabi ng magulang, "Wag mong gagawin yan, bata ka pa, hindi pa pupuwede mong gamitin yan. Pagtanda mo puwede mo lang gawin yan. Pero hangga't bata ka pa, wag mong gagawin yan." So napapansin niyo po sa ating society po ano, minsan may mga gano'n mga tao na kung saan sabi po nila, "Wag mo raw gawin yung ginagawa ko. Ang sundin mo yung sinasabi ko." Hindi po. Kung ano yung sinasabi po ninyo, gawin niyo rin po nang sa gano'n may pattern po yung mga bata. Kaya 'pag nagsalita kang bawal 'yan, yang bisyong 'yan, gawin mo rin na 'wag mong ipakita sa kanya, itigil mo yung bisyo mong 'yan na para hindi makita ng bata yung bisyo mo. Amen? Nang sa gano'n yung bata hindi rin siya gagawa ng mga bagay na ikagagalit mo rin, 'di ba po? So kailangan po gano'n tayo, na kung saan, tayo po ay tumingin doon sa mabubuti, hindi po dun sa mga, akala natin to satisfy ourselves lamang. Hindi po, kailangan natin itaguyod po yung integridad, itaguyod kung ano yung tama. Yan po ang kailangan ng ating bayan, yan po ang kailangan ng ating society, ang integridad po, na kung saan alam natin kung anong tama at mali, pero gawin natin yung tama, hindi lamang po dahil gusto lang natin na gumagawa ng mali. Kapatid, kailangan po natin ipakita sa Diyos na tayo nagbago na nga at tayo ay may pananampalataya sa mga salita ng Panginoong Hesus. Amen? So, alam mo at alam natin lahat kung ano ang tama, lalong-lalo na rin sa mga batas dito sa lupa, dito po sa bayan nating Pilipinas, 'di ba po? May isinet na mga batas pero tayo rin po minsan mga tao, mga Pilipino ang sumusuway sa mga batas na 'yan. So, tingnan po natin kung ano yung nararapat at kung ano yung tama, yun po yung ating gawin. Sabi ng Titus 3:14, "Our people should also learn how to set an example for doing good things when urgent needs arise so that they can live productive lives." So our people, sino 'tong our people na 'to? Tayo mga Pilipino, sabihin ko lang, tayo yung mga komunidad ng mga Pilipino, 'di ba? Isang bayan. We should learn how to set an example by doing good things. Sabi ko nga po minsan, 'pag during tragedy, during mga kalamidad, lalo na panahon ng tag-ulan, 'di ba po, kaliwa't kanin ng dilubyo, ng baha, ng mga malalakas na bagyo, nagtutulong-tulong ang mga Pilipino, may bayanihan. Yan po yung tatak Pinoy natin, no, yung bayanihan. Pero minsan yung bayanihan na yan, nagsasama-sama tayong gumagawa ng mabuti, pero minsan sama-sama rin tayong gumagawa ng mali. Kaya nga po kailangan baguhin po natin. Be an example. Alam niyo po ba, 'pag nag-set tayo ng example as a Filipino community, a Filipino nation, can you imagine the whole world, lalo na ngayon punong-puno ng social media, nakikita nila kung ano ang ginagawa po natin. So, umpisahan po natin siguro sa isang tao, sa isang pamilya, sa isang siyudad o sa isang, community, tapos sa isang siyudad, tapos sa isang bayan o sa isang lugar at, buong Pilipinas. Hindi naman po mahirap gawin kung meron po tayong gustong gawin. Amen po ba? At ang pang-apat po, makikita po natin dito, use them by mentoring others, yung mga experiences natin. Mentoring is more than ministering, motivating, and modeling someone. Ano po yung mentoring? Gina-guide po natin. Mentoring is an experienced people, trusted counselor, or guide. So kailangan po natin turuan, tulungan natin yung ibang tao. Hindi lamang po tayo turo ng turo, hindi lamang po tayo motivate ng motivate, "O sige gawin mo yan." Hindi lang pagpapakita tayo ng ano, kailangan 'pag may gusto tayo, determinado natin gagawin po ito. You must mentor people. Kailangan maging medyo strong po itong mentoring because nandoon po yung tinatawag natin, "O kailangan ito yung dapat nating gawin." Para pong sinabi po, meron akong naalala na isang mayor po 'no, dahil determinado siyang baguhin ang kanyang bayan, ay grabe talagang pinakita niya sa sarili niya, nagturo siya, sinabi niya, minotivate niya yung kanyang lugar, nag-model siya na magtatapon ng basura sa ganun, ganyan, ganyan, segregation. Tapos ito yung batas na ginawa niya dun sa lugar niyang yan. Ay, kita niyo po, hindi lang siya nag-model, siya mismo tinuturuan niya ang mga tao, iba't ibang antas ng tao. Can you imagine gumanda po yung siyudad na yan? And you can search in the Google kung ano po yung bayan din sa Pilipinas na gumanda because of certain people talagang decided for change.
Amen? So mentoring is also personal coaching. Very intentional po yan. Intentional po yan. So patuloy po tayo because naubusan ako ng time. Bukas po muli, patuloy natin pag-aralan pa ito pong ating pong mga karanasan na makakatulong po sa ibang tao. So tayo po'y manalangin. Salamat po muli ang Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito. At tunay nga Lord, pagpalain niyo po ang mga sumusubaybay sa mga mensahe po ninyo. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na maging ganap at maging maayos na tao sa mundong ito, Lord God, na maging a good example doing good things, Lord God. Kaya po, thank you so much, Lord God, for everything in Jesus' name. Amen. So kita-kita po tayo muli bukas po. Hallelujah.